Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga natusapin sa mundo ng social media. Mas lalo ngang tumitindi ang away ni VP Inday Sara at ni Kuting ng Norte na ito. Matapos ngang maglabas ng mga controversial itong si VP Inday Sara patungkol nga sa patutsada laban kay Kuting ng Norte. Ngayon nga ay talagang mas umiinit pa at dagdag ng maraming netizen. Sino nga ba talaga ang susuportahan ninyo? Sino nga ba talaga ang inyong paniniwalaan? Si BP Inday Sara ba o Kuting ng Norte? Kaya naman dito natin makikita kung sino nga ba talaga ang tunay at susuportahan ng taong bayan. Ngayon nga ay maraming netizen ang nanggagalaiti sa galit dahil nga sa ginawa ni Kuting ng Norte na kung totoo nga talaga ay pinagbanta na ang buhay ni BP Inday Sara na kung tutuusin ay hindi na nga ito bago dahil talagang ilan beses na siyang pinatambang ng mga ito at ang mastermind at itinuturo nga ay si Kuting ng Norte. Kaya talagang paniguradong si Kuting din ng Norte ang may pakanan nito. Ito ang banat ng maraming netizen at taga-suporta nga ni BP Inday Sara. Banat naman ang kampo ni Kuting ng Norte na walang araw ebidensya itong si VP Inday Sara para paratangan si Kuting ng Norte sa mga kasong ito. Kaya naman talagang maglalabasan ng mga alas at mga ebidensya ang magkabilaang grupo. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sabi ko sa inyo, matagal na, last year ko pa, 2 years ago na. Yun ang ultimate solution. Wala namang ibang solution eh. Peaceful. Imagine mo, you imagine buong Metro Manila, 'di ba? Na ang mga military, ang mga pulis, ang ating mga kababayan ay magsalita diyan sa gitna ng kalsada at kumanta kayo na kuting, 'di ba? Go to hell or whatever. Di ako napaganda ng kanta, 'di ba? Yun ang dapat ang ginagawa ninyo. Kaya nga, ano yung maitutulong ko sa inyo? Dahil unang-una, 'di ba? Gustuhin ko man magwelga diyan, nakatimbre na ang mga pulis, ang mga kasabwat ni Lisa para arestuhin ako sa mga fabricated crimes na ginawa nila, mga palangga. Lahat ng paglalapastangan sa ating mga karapatan, freedom of speech, expression, freedom of the press, sinopress nila, kinitil nila, kinortel nila. Ginaganyan tayo. Ginaganyan ang buhay nyo. At ito ang mangyayari kasama ang mga militar. Nagorgor na ako. Ganyan ang ginagawa sa inyo, mga palangga. So kailangan yung kumilos bago pa lumubog ang araw at hindi na muling sumibol at hindi yun na makita ang Bukang Liwayway. Dahil si Bukang Liwayway ay lumuluha ngayon. Dahil ang kanyang jowa ay bumabaha. Okay? Ang kending at kembot at dila ng isang iguana. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ay nako, sabi ko nga, ang pwede ko lang magawa sa inyo ay magngak-ngak dito sa social media. But even though nasa social media ako, ginagamit ko ang lahat ng kapangyarihan ko. Kung may kulam lang ako, lahat nilipol ko na sila. Kasi eto lang yung platform na pwede kong iparinig ang boses at ang mga nangyayari, ang mga katotohanan base sa ating mga informante. Kaya nga, di ba, kung hindi effective ang inyong palangga Maharlika, bakit naman magsasayang si Lisa Tanas sa mga proxy cases niya, gumagastos sa pera ng bayan para sindakin ako, para harasin ako, para tumahimik ako. Pero hindi ako nagpatinag. Dahil akala nila, yung mga kaso nila ay madi-default. Pero sabi ko nga, one down. Isang kaso, dismissed with prejudice. 3 pa. Okay, we'll talk about that in some other time. Pero yun ang gusto ko. Kung kayo kaya ang hinaharas ni Lisa Tanas, ba't ka matakot na kayo, nagudakot ako sa ahas na putang inang butod. Hindi si Maharlika. Sabi ko nga, over my sexy, gorgeous alindog.
hindi magpapatinag sa mga demonyong ito. Dahil kung wala ang pera ng bayan, mga basura lahat yan. Kaya, di ba, ito lang ang kapangyarihan pa natin, tayo dito sa media, sa like mga OFW. Ito lang yung platform natin. Ito yung pwede nating platform na maiparinig sa ating mga palangga, ating mga kababayan, para isiwalat ang smuggling, kidnapping ni Lisa Marcos Jr., ang pagnanakaw at lahat ng mga ebidensyang ibinibigay sa atin ng puting ahas, hinain ko na sa inyo. Nasa inyo yan, sabi nga ng Diyos. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Pero wala naman kayong gagawin at hayaan ninyo na patuloy kayong lumubog. Ha? Kasama ang araw at hindi na muling sisibol, choice nyo yan. Paano katutulungan ng Diyos kung nakahiga ka lang? Para yan na nangangarap ka na, Lord, sana gumanda ang buhay ko, magkabahay ako, magkakotse ako, pero nakahiga ka lang magdamag. O wala kang trabaho, tinatamad ka. Paano ka magkakakotse? Paano ka magkakabahay? Paano ka magkaka-apartment? O something lang. Hindi na bahay. Paano magkakaroon ng decent life? Kung tatamad-tamad ka, ganun din ang pangarap na magkaroon ng kapayapaan o kapagpalit ng isang presidenteng bangag. So sabi ko nga, okay na tayo sa social media. Pero hindi lang social media ang labanan. You have to speak up. Kami na bahala. Kami mga OFW, kami mga dito sa ibang bansa, kami na bahala sa social media. Kayo, diyan, kailangan nyo magtipon-tipon at gamitin ninyo ang boses ninyo. Kasi ako, tinaya ko na buhay ko eh. Nagpadala na nga ng assassin ng mga putang inang yan eh. Di ba? May death threat na nga ako eh. Pero nilalabanan ko, nakaka-party pa ako. Why? Bakit ako matatakot sa mga yan? Ano sila, immortal? Kung kaya nilang manuslo, kaya ko rin. Kung kaya nilang pumutok, kaya ko rin. Kung kaya nilang mag-sparring kami, kaya ko din. Kung kaya nilang mangagat, kaya ko din. Kung kaya nilang magulitok sa mga mata, kaya ko rin gumalitok. Bakit? Sila lang ba may kamay? Kaya huwag kayo matakot, lalo na kayo mga military at mga pulis. Yan na lang ba ang inyong gagawin? Di ba? Magsunod-sunuran sa isang bangag. Revolusyon ang sagot sa problema nyo sa Pilipinas. Peaceful revolution. Kung gusto nyo talagang magkilos, mawakasan na ang bangag na administrasyon na ito. Peaceful prayer rally dahil pag kayo ay dumagsa sa EDSA, I believe Friday, alas 5 ng hapon, nandyan sila Agent Morales, sila Maui, andyan sila ng alas 5. Mamaya na ba dyan? Yeah, kasi Thursday na dito. Sa inyo is what? Friday na, 'di ba? Pumunta kayo kung gusto niyo mabago ang buhay ninyo, kung ayaw niyo na sa bangag na administrasyon na ito, kung meron kayong prinsipyo, then the ultimate answer is people power, sabi nga ni Palangga na nag-comment kanina. Nakita ninyo? Pero kung wala kayo hanggang dito, kaya sabi ko kami na yung mga OFW bahala dito eh. Kami na yung mga nasa labas ng bansa, kuda. Kayo, do your job. Do your contribution sa inyong bayan. Yan ang ipakita ninyo. Mga Palangga, ang military, pwede naman silang kumilos at mag-speak up day. Kailangan din nila ng pagkakaisa. Nakikita nyo, noong panahon ni Duterte, dinoble ang inyong mga sweldo. Yung dati mga butas-butas yung bota, nagkaroon na kayo ng mga matitinong subsidy ng uniform, mga allowances, tinoble na ng Pangulong Duterte. Pero ngayon, anong ginagawa sa inyo? Binabawasan ng pinuno ng mga kapulisan at ng, kapinuno ng mga sindikato ang para sa inyo. You deserve, mga Palangga kong mga militar na hindi pa tuliin ko kayong lahat, mga lente. Kailangan ninyo ipagtanggol ang inyong bayan. Dahil hindi naman kayo sumumpa para lang mag-o dito sa isang leader na isang bangag. Kailangan niyong protektahan mga kababayan, mga supot. Yung supot lang, unless kung hindi ka supot, hindi ka kasali dito. Kailangan niyong suportahan, mag-usap-usap kayo. Kayo mga nasa militar, kayong mga kapulisan, mag-usap-usap kayo.
Nasa tama pa bang katinuan tayo, Bok? Di ba ganun tawagan ninyo? O Bok, Tol, whatever. Ano man tawagan nyo sa mga police na yan? Kayo, so within your community, within the PNP, like what? Ilan kayo? 200,000 plus? Military, ilan kayo? Let's say, even. Di ba? Napakadami ninyo para ipagtanggol ninyo ang taong bayan. Mapayapa lang. Hindi tayo dito naghihikayat ng kaguluhan. Dahil ang magulo dito ang mga bangag. Sila nga nagpapadala ng assassin sa akin eh. 'Di ba? Paano mo susundin ang isang bangag dahil hindi naman siya nagpapatakbo? Imagine nyo kayo mga military, police, alam nyo na si Lisa Tanas na demonyong babaeng kidnapper na yan, yan ang nagpapatakbo ng gobyerno at yan ay labag sa batas. Dahil yung kanyang asawa, sinusubuan niya lang ng pulburon, pinapasingot lang niya, okay na. Eh kayo, kumusta ang buhay ninyo? Kumusta ang magiging kapalaran ng inyong mga anak, mga kababayan? Kumusta na? So, wala na kayong ibang pwedeng gawin dito, mga hitad. Just iwasan, well, kayo naman, alam ko, yung mga like sa group, mga peaceful yung mga yan. Peaceful rally, kanta kayo dyan, di ba, mag-TikTok lang kayo habang kayo, alam mo, ang ganda siguro, no? Habang kayo nagpi-peaceful rally sa EDSA, mag-TikTok kayo. Ipakita ninyo na masaya kayo, pero kayo ay nagsasabi na tama na ang bangag. Wakasan na natin si Lisa Tanas, si Martin Romualdez, na nagsip-sip ng pera ng bayan. Lahat ng mga huwad committee, lahat, isi-TikTok nyo yan. Gawan nyo, mag-compose kayo ng mga kanta or whatsoever. Hindi nyo kailangang kasi ayaw ng Pangulong Duterte yan. Ayaw ni Pangulong Duterte na masaktan kayo. So, gamitin nyo ang pagprotesta ninyo sa pamamagitan ng pag-TikTok sa kalsada. Mag-TikTok kayo, butod-butod, ilabas ang pera. Di ba? May mga ganyan kayo dyan. Ang gagaling nyo pang sumayaw. Butod-butod. Di ba? Kung ano maisipan ninyo. You have to, I know that Filipino are peaceful, we are peaceful and loving citizens. So, hindi naman tayo dito nag-uudyok ng karahasan dahil ang marahas dito, ang ginagawa sa inyo na matataas ang crime, matataas ang bilihin, di ba? Para ka na rin nasa gyera. Imagine mo, araw-araw, nakikipagyera ka sa taas ng bilihin. Sige nga, mga palangga, anong kinatatakot ng mga military? Na para baka matanggalan kayo ng ranggo, matanggalan kayo ng benepisyo. Kung sama-sama kayo, kapit-bisig kayo, mananaig kayong lahat. Matutumba nyo ang isang bangag, si Lisa Tanas at si Tambaluslos. Magkaroon kayo ng bagong gobyerno at magiging progresibo ang inyong bukas dahil hindi na bangag ang inyong presidente. Kasi, di ba, sinasabi kailangan sumunod ka sa chain of command, sa executive, sa chief executive, which is the president bangag. Pero nakikita mo na eh. Nakikita mo na inuutusan ka na ng mali, inuutusan ka ni bangag na punasan. Di ba araw ng kagitingan? Kitang-kita mo na ikaw militar, binigyan mo si Kuting ng pangmunas ng panyo para punasan ang kanyang pulburon dito sa kanyang pisngi. Kitang-kita na hindi lang nung buwisit na PSD na yon. Kitang-kita ng buong sambayanan na may white powdery substance dito. Dapat doon pa lang eh. Doon pa lang ay umaklas na kayo ng peaceful. Na ay, putang inang presidenteng ito, adik, bago magsalita sa araw ng kagitingan, ay tumira pa, bumatak pang hinayupa. Kasi, tigtatraidor kayo sa inyong sinumpaan. Di ba, sumpa ka pa, tang ina ka, di ba, sumpa pa kayo eh. Sa konstitusyon na protektahan ninyo ang soberenya, soberenya, ang taong bayan. Ha? Pero sino pinaprotektahan nyo? Si Lisa Botod? Na kidnapper, magnanakaw ang putang inang yan? Nung recently ba yon? Na late pa daw yan doon sa event sa Emirates. I think ribbon cutting yata sa somewhere there in Manila. Anyway, I don't know the full details. Basta nagpapaka-prinsesang Botod. Nagpapaka-reynang Botod. Reyna naman talaga yan si Lisa. Reyna ng smuggling. O reyna ng mga smuggler. My God, mga palangga. Kailangan
ipagtanggol ninyo ang inyong bansa. Kaya nga sabi ko, saan ka nakakakita? Only the Bangag administration. High crimes, kidnapping dito. Tingnan mo yung Amerikanong si Elliot, kumusta na? Nakita na ba? Ni Hanyo, wala. May mga bagong dinukot, may mga bagong natsugi. Nakahandusay na lang. Ano pipiliin nyo, mga military, na mga supot? Supot ba kayo? Kasi kung hindi nyo pagtatanggol ang bayan, mga supot kayo. Ibig sabihin, wala kayong kwenta. Bakit? Nakikita nyo, adik yung inyong presidente. Tapos patuloy ninyong sinusunod. Bakit ka susunod? Mga kababayan, bakit ka susunod sa mga adik? Tignan mo yan. Si maitim na tsokolate. Kaganda-ganda ng asawa. Oh, ayon sa ating source, tsumutsok-tsak ng isang iguana, isang tuko. Tuko yung iguana. Di ba yung iguana, butiki yun? My God, mga kababayan, sana tayo pupunta. Kailangan ninyong magsalita. I-boycott ninyo lahat ng kadyotahan, negosyo ng mga oligarkiya na sumusuporta kay Bangag. I-boycott ninyo. Wag na muna kayo pumasok lahat ng mga sa government office. Diba? Magpakita kayo ng suporta. Lumabas kayo. Oy, mga taga-DOH, nag-report kayo. Office of the Vice President, dyan sa Kongreso na inutusan ni Tambaloslos, ni Risa Tanas na patayin ang power supply para pahirapan ang Vice President. Di ba? Para magmurto-murto dun Sinday, walang ilaw. Yan dapat isa yan sa mga pwede nyong gawin. I-boycott nyo lahat ng kadyotahan, lahat ng mga partners ng Bangag dahil ang mga negosyong sinusuportahan nila. Tignan mo, pinopromote pa yung Bingo Plus. Yung online gaming, sinopromote sa Miss Universe, pinopromote ng mga artista. Saan na pupulutin ang inyong mga anak o kayo mismo dahil lulong na kayo sa masamang bisyo. Tanananan, tanananan. Diba? Diba? Yun yung kanta ni Freddy Aguilar. Nalulong na ang inyong mga anak sa masamang bisyo, sa online gaming na yan, hanggang ang mga anak nyo nakawin ang inyong mga gamit sa bahay, pati kaldero ibibenta ng mga anak ninyo sa pagsusugal. Bakit ko alam yan? Ako, may dugo akong sugarol. Kasi ayon sa mga kwento ng aking mga ninuno, pero totoo to, nung unang panahon, ang aking mga ninunong mga Espanyol, hindi, kwento to hindi ko kasi naabutan, hindi ko naabutan ang lolo't lola ko sa father's side. So ang kwento, mga sugarol yung mga yon. So nagbebenta ng mga ari-arian, ng mga kalupaan. Yang lupang yan, isasanla ko para pambayad lang sa sugal. True story yan. Kaya nga dapat reyna ako ngayon eh. Kaso sugarol yung aking mga ninuno. Purdoy na reyna ako ngayon. Well, pwede naman tayo tang reyna dito ng pakikipaglaban. Pero bakit ko alam na hindi maganda ang pagsusugal? Ako, marunong ako mag-tong-its, marunong ako mag-41, marunong ako yung mga larong kanto yan noon, marunong ako mag-Cara Cruz. Akala nyo, hindi ko alam yan. Pati sipa noon, nung nag-aaral ako, nagkakapera ako dyan. Sipa, pambansang laro. Ang galing-galing ko dyan. Siyempre, 50, ilang pounds lang ako noon. Isang line lang ako nung payat-payat. But anyway, alam ko kung paano malulong sa sugal. Hindi naman ako nalulong sa sugal. Ito, true story. Nung bago pa lang ako sa Amerika, may kaibigan ako, niyaya ako mag-casino. First time, excited ako. Pero actually, hindi na first time sa Pilipinas, nagkakasi-casino na ako. Pero wala naman akong pa-casino doon. Recreation lang. Okay, wala akong pera ha. Bago pa lang ako sa Amerika. Mabubuang ka. Mag-a-agree kayo dito. Sino sugarol dito? Sige nga. Natalo na kami. Wala, sabi ko palangga, may pera ka pa dyan. Wala na palangga. Naubos na kami pareho. Dahil pag sugarol ka, para kang buang. Mag-withdraw ka kahit wala laman yung ATM mo. Totoo yan. Mag-withdraw ka kahit walang laman ang debit card mo. Sino ang nakaranas niyan? Okay? Sabi ko sa palangga ko, baka may pera pa dito. Tignan natin, baka makabawi ako. That was long time ago. Kaya nga, pag niyayaya ako sa casino na aking mga kaibigan, ngayon, si Joel, di ba? Totoo yan. Imagine mo, iwan ko yung debit card ko. Kahit na pag sa barko, pag pag nagkukurus kami, Diyos ko,
casino, favorite namin ni Attorney Glenn Chong yun. Papiso-piso kami. Doon kami, shout out ka Attorney Glenn Chong, I miss you guys. I miss ko yung, alam mo kami ni Label. 'Di ba? Pag after namin mag-party, ganyan-ganyan nagkikita-kita kami doon. Dadala ako ng 20, 'di ba? 40, 100, iiwanan. Well, you know, hindi kailangan may ano yung card namin, yung card na pang-open doon sa cabin mo, pwede ka mag-charge doon eh. Cash advance, right? Smiley Sniper, 'di ba? Kaya ako binabantayan ako ng angel ko, baka sumugal ka, sabi hindi 100 lang ako. Kasi alam niya, may dugo akong sugarol. Pero hindi ako sugarol. Nagsusugal lang ako kapag recreation lang. Hindi yung tipong, ay, bukas pupunta ako ng San Manuel Casino or pupunta ako sa Vegas or ganun. Yun talagang nasa utak mo, sugal. No, hindi naman ako ganun. Once in a blue moon lang, once a year, pag napagyayan. Kasi alam ko na matatalo ko dun. So magpatalo ka ng 100, pero madalas nanalo ako $180, $200, $300, mga ganun. Pinakamalaki na panalunan ko, $800. Nung the last time, nanalo ako. Well, anyway, alam ko yung buhay ng isang sugarol. Kasi diyan nasira ang buhay namin, Pichanga, sa pagsusugal ng aming mga ninuno. Nasabi nga ng aking mga, mga kamag-anak, kung hindi sugarol ang aking mga ninuno, bako ako na ang reyna. Kung mayroong mayaman sa Brunei na si Bolkiah, baka ako ang pinakamayaman sa Visayas. Hindi, pero totoo yun. Totoo yan, Maharlika. Mag-iinit ka pa ng sugal ka, simot lahat, sabi ni Luna the Great. Totoo yun. Mag-a-agree kayo mga nagsusugal. Kaya ako, pag nagyayaya sa akin yung ibang mga kaibigan, huwag na tayo palangga. O kaya ang gagawin ko, let's say mga Pichanga, mga ganyan, malapit yan dito magdadala ako ng certain amount. 100, 200, pinakamalaki na yan. Iwanan ko yung debit card. Pag natalo ka na, tapos na. Pero hanggat hawak mo debit card mo, palangga, withdraw ka ng withdraw. I know. Tapos ngayon, bakit pa tayo napunta sa usapan na to? Kasi nga, itong gobyernong ito, ini-introduce pa sa mga kabataan. 18 years old, pwede ka na magsugal, di ba? O baka nga below that, nakakapagsugal pa. Come on, tell me. Kahit nasa CR ka, yung helper ng kaibigan ko. What? Advance sa kanya hanggang sa nagnakaw. Nagnakaw ng mga alahas, ng mga gamit. Pinalayas niya na, buti nga hindi niya pinakulong Sa kasusugal, dyan sa online na yan, maraming nasisira ang buhay sa sugal na yan. Kaya nga di ba, nakalagay yan, yung mga kasino na yan, may batas yan. Hindi ko lang kabisado yung batas, dahil di ko man pinaghandaan, napag-isipan lang natin, may certain parang distance yan na dapat pag nagpatayo ka ng kasino, malayo sa mga eskwelahan, di ba? Mga ganyan. My God. Ay, Lucky 888. Uy, kumusta ka na palangga? Eat and run dapat, sabi ni Gypster. So ngayon, balikan natin. So sa mga militar at mga pulis, anong ginagawa nyo? Kailangan nyo ng mass demonstrations. Kailangan nyo ng speak up day. Kailangan nyo ng patigilin si Lisa Tanas na lunukin ang pera ninyo, mag-smuggle ng mag-smuggle, mag-import ng mag-import dahil doon sila kumikita hanggang kayong mga magsasaka, kayong mga isda, kayong mga mamimili, kayong mga nasa palengke, kayong mga middle class, lubog ang inyong kinabukasan dahil ang kumikita lamang ang gobyernong sindikato. So you have to gather peacefully. Yan po yung ultimate solution. Hindi ko nga alam kung nasa yung mga pari natin, nasa yung mga rabay natin, nasa yung mga pastor natin. Really. May mga pari dyan na nakikita ko talaga nagsasalta na. Kailangan nyo lang ng peaceful o mapayapang rally. Hindi po bawal mag-rally to speak up your grievances, yung puot at galit dahil sobra na tama na ang pagtaas ng mga bilihin, ang mga krimen, ang pagnanakaw ni Bangag. Concert dito, nakalimutan nyo na nga ang Duran-Duran. 1.5 million, imagine mo. Ganun na lang sila gumasos ng pera ng bayan. Coldplay. Pag-travel ni Bangag. Ayuda. Ano pa gusto nyo? Bago kayo kumilos, mga military, kailangan nyo ng mass or general strike sa lahat ng sulok ng Pilipinas para mawakasan na ang kahayupan ni Tambaluslos, ni Lisa Tanas. Imagine mo, isang butod, isang palaka, isang makyoho, isang adiktos, isang bartek. Nilalamon lahat ng pera ninyo. Tapos ang kinabukasan ng mga anak ninyo, wala, ninakaw na nila.
magdusa kayo, mga kababayan. Dahil sabi ko nga, kung hindi kayo kikilos, peaceful rally, even yung military and police, sus kayo, kaluluoy kayo. Kayo ang lumalaban sa mga rebelding makakaliwa, mga NPA. Tignan nyo, convicted na rebelding makakaliwa. Yan si Franz Castro, makakaliwang grupo, suportado ng kidnap o ng dukot, ng abduct ng bata, convicted pa. Oh, ngayon siya pa ang mag-lider-lideran para i-contempt si Attorney Lopez. My God, military and police. Saan naman kayo umuhugot ng kakapal ng muka na hindi nyo ipagtanggol ang inyong bayan? Hindi naman kayo sumumpa lang para sumunod-sunod sa isang leader na bangag kapag nakita nyong mali, kapag nakita nyo inuutusan kayo, nakita nyo na nga yung white powdery substance, madalas dito sunod-sunuran pa kayo. So anong tawag sa Pilipinas? Ha? Ano ang tawag sa atin? Hindi na tayo Republic of the Philippines. Republic of the Polvoronic. Meaning, bangag, adik po ang namumuno sa inyo, kawatan, smuggler at kung ano-ano pa. Bakit yung susundin ang mga illegal na inuutos sa inyo? Like yung mga PSG. Imagine mo, inuutusan ni Lisa yan na mangolekta ng what? Ng bribe money mula sa mga kasino. Yan ay galing sa ating puting ahas. Nakita nyo na inuutusan kayo Di ba? Pwede kayong tumanggi. Yung iba nga daw, nag-resign. Na inuutusan kayo mangolekta ng mga smuggler's money, drug money, at kung ano-ano pang mga illegal money. Saan ba kayo tapat? Sa botod? Sa bangag? O sa sinasabi nyo, sumumpa kayo sa konstitusyon at sa bayan? Na dapat paglingkuran ninyo, na dapat ninyo protektahan ang Pilipinas nyong mahal sa mga abusadong leader, chuchu-chuchu, eklabush, ek, pero hanggang ngayon supot pa rin kayo. Kapag ako nainis na talaga sa inyo, uuwian ko kayo, tutuliin ko kayo isa-isa. Baka sakali, mag-speak up day kayo. Hindi kayo sumumpa para sunod-sunuran sa isang ahas, sa isang buto. Yang buwaka ng inang Lisa na yan, demonyo yan. Sabi ko nga, nilagpasan pa niya si Satanas. Kaya mo, galit na galit sa akin. Magpapadala ng manggugurgor sa akin, fabricated crime, proxy cases. Akala naman niya, titiklop ako sa putang ina niya. Hindi, Lisa. Ikaw ang titiklop sa araw. Darating ang panahon. Sooner. Ikaw ang titiklop. Dahil ititiklop ka ng taong bayan na buwaka ng inakalisa ka at bangag ka. Kayo, lilipulin kayo ng taong bayan. At sana nga, igarote kayo, mga hayop kayo. Kapag merong ganyang batas, mga kababayan, dapat bopis. Pinong-pino. Executive number 1 ni Maharlika, bopisin si Lisa. Bopisin ang mga buwaka ng inang mga bangag. Kulang pa yan Kahit pigaan kayo ng kalamansi na parang sisig, kulang pa yan sa ginagawa ninyong panglalapastangan, pagnanakaw sa kinabukasan, pag-deprive na mamuhay, huminga ng tama ang ating mga taong bayan. Imagine mo nga, si Inday, Vice President, ginagago ninyo. Ngayon, militar, ano kayo? Akala nyo, ang mga Marcos, mga demonyo, si Lisa Tanas lalo lang sila talagang sama-sama ang mga mafia. Sino ba ang mga tinarantado nila? Mga traidor yan. Imagine mo si Attorney Vic Rodriguez, pro bono, pinagtanggol si Bangag. Imagine nyo si Attorney Glenn Chong, pro bono, pinagtanggol si Bangag. Imagine